brothers and sisters, padayon nato, last Sunday we talk about the battle that should be won. The battle that should be won. Ang atong emphasis igsoon, mauni siya ang crucial nga gera nga supposedly gi-expect sa Ginoo nga daugon ni Adan ug ni Eva igsoon kay simple lang kaayo ang gera. Pero nayabo, no? Og napildi gyud ang humanity igsoon og ni take over ang sala og ang rebellion against God. No, nagkaroon og chaos, nagkaroon og gera, tanang klase nga sakit, famine, tanang kadaot ni take over sa kalibutan tungod kay napildi man sa unang gera sa pagtuo igsoon. Crucial kaayo nimo nang gitituluhan ako siya the battle that should be won. Kay kung nadaog ang gera igsoon, immortal unta tang tanan. Amen. No, kung nadaog ni Adan ug ni Eva ang gera, immortal tang tanan. Igsoon, wala tay problema, walay man problema kwarta. Amen. Walay man problema sa iyang hinapay, kay perfect na ang hinapay, ana. Di na kailangan gel. No, tanan, kompleto. No, walay empty, walay emptiness, walay spiritual dryness, walay struggle, walay conflict. No, everything is in harmony. But the problem, napildi man si Adan ug si Eva. No? So busa, para dili ni siya mahitabo o balik-balik sa imong kinabuhi igsoon, ang atoang goal ani nga wali igsoon, matun-an nato ang mga taktik ni Satanas para kabaluta, musukol o kabaluta igsoon unsaon pag counterfeit, no, ang tanang taktiko ni Satanas sa kinabuhi sa tao. Og natay tulo ka buok nga gi-discuss last Sunday. The first tactic is the element of surprise. No? Mao ni ato ang napansin igsoon sa dihang nakasala ta, nakuratan ta. Amen. No, nakuratan ta. Wa ta kaandam og mao na siya ang strategy ni Satanas. Dili nimo siya kailangan imbitahon. Dili nimo siya kailangan imbitahon kay moadto siya sa imong kinabuhi maski dili siya invited. No? Si Jesus, di siya kasulod sa tuang life kung di na to siya i-invite. Amen? No? Di na to siya pasudlon sa tuang kinabuhi, pero si Satanas, di niya kailangan ng invitation. Muadto siya, mudot-dot yun siya sa bintana pag yun siya muagi. No? Mangita yun siya paraan nga, musulod yun siya sa mga kinabuhi. No? The element of surprise, grabe, effective gihapon, hantod karon igsoon. No? Daghan gihapog na nga ilad, daghan gihapog na bitik si Satanas. Kay wala sila kaandam. Amen? Ikaduha, the question of trickery and doubt. Another strategy, pakuratan ka ni Satanas, pagkauman bahaon, o doubt, question, ang imo ang hunahuna igsuon. Unsa na nga doubt? Doubt sa pulong sa Ginoo. Na kay problema, kailangan nimo ang pulong sa Ginoo, pero matingala kay igsoon na puno og doubt. Napuno og pangutana imong hunahuna kung tinuod ba ang pulong sa Ginoo og naabay gahom ang pulong sa Ginoo igsoon. No? So mauna siya ang second tactic, the question of trickery and doubt. But the main point of that tactic is just to get your attention. Waon lang imong attention actually. Pakuratan ka, waon imong attention, and then the next tactic is the assault of lies. So sa tanang strategy, no, buhaton ni Satanas, pakuratan ka, tagaan kag mga pangutana nga di matubag-tubag sa imong hunahuna, mga pangutana against the Bible, and then binggahan din kaniya og bakak igsuon. Di siya magduha-duha og ingon sa imong mga bakak. No? Punoon iyag bakak ang imong hunahuna para malinglah jud ka. So mopadayon ta igsuon, ako'y tulo ka-tactic na sa demonic tactic na ato ang hisgutan karon. That I truly believe, my dear brothers and sisters, na if masabtan nato ni nga mao din ni paraan ni Satanas, mao din ni iyang pamaagi igsuon, ma-outwit nato or ma-counterfeit nato ang lihok ni Satanas sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. So the fourth demonic tactic of the devil used in Genesis chapter 3 is the lust of the flesh. Very familiar. Amen?
the lust of the flesh. But you know, the lust of the flesh that we're going to discuss is very different with the lust of the flesh that is happening right now in our lives. Lahi ni siya, igsoon. Kaya sa panahon ni Adan ug ni Eva, wala man sila kailag immorality, igsoon. Wala sila kailag immorality. Wala pa sila kabaluan ang ato ang mga nahibalan ron nga dili mao. No, lust of the flesh. Lahi ang lust of the flesh nila, pero gigamit siya ni Satanas just to commit sin. No, in Genesis chapter 3 verse 6, giingon din ni igsoon, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food. No, before ni kaon si Eve, before siya nagpakasala, nakita niya nga ang bunga sa prutas nga gibawal sa Ginoo, lami man di ay kaunon. So naglast na siya desire for pleasure, no, for food, no. But actually that desire is not wrong. Di ba? Natural lang man na, di ba? Nang kita kag pagkaon, lami asalitson, kasala na kaana. No, normal ra man na siya igsuon. No, kalang naay mabati nga desire, no, sa pagkaon or anything, normal lang na siya. Ang dili normal kay katong gi-desire ni Eve nga lami kaunon, giingon man sa Ginoo nga bawal. Bawal man. So didto nagsugod igsuon nga instead na desire lang, natural desire, gitawag siya og lust. Kung sa Bisaya pa, kaibog. No? So nabasa nato, no, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. So isa na siya sa rason nganong nikaon si Eve o nganong gi-offer niya sa iyang husband tungod kay nakita niya nga ang prutas lami kaunon. Ana. So naay unod nun nga kaibog. No, mabasa nato sa Romans 13 verse 14. Mas gipaklaro pa yun din eh. No, nag-ingon si Apostle Paul, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. No? Make no provision for the flesh. My dear brothers and sisters, ang Ginoo ba yung nagmugna sa tuwa? Amen? No? Ang Ginoo ba yung nagmugna sa tuwa nga mo desire ta? Tanang creation sa Ginoo, mahimo man siyang bililhon o mahimo siyang meaningful, kay gibutangan man tag desire sa Ginoo. Ang Ginoo may nagbutangan na igsoon. No? Nganong makita kag pagkaon, lamian man ka, Ginoo may ningon ana na, oy makabati kag lami, ako may nagbuhat ana. No, pag walay lami, makayon ka wa may lami. Ginoo say niingon sa imo nga mo ni way lami, mo ni lami. No? Ang Ginoo ang nagbutang ana sa tuwa igsoon. Pero nahimo siya na divert siya, nahimo siyang perversion tungod kay ang tao wala nay limit. Apil ang bawal, i-desire na niya. Butang nga wala giuyon sa Ginoo o giingon sa Ginoo nga dili pwede kay maghatag sa imong kamatayon mao na minoy gi-desire ni Eve. So nag-ingon si Apostle Paul, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Don't provide opportunity for the flesh. Don't provide. Because the flesh has no power over you. Because it will not violate your free will. Your free will is your power. It's either to say yes or to say no to the flesh. Amen? And Eve is not innocent in this chapter in Genesis chapter 3. Hindi siya innocent. No? Kabalo siya nga bawal na, pero naa pa siya gana, makaingon siya, lami man di ay na. No? Gingnan besas Ginoo, nga pag mukaon ka na, mamatay ka. Wag yun siya nagunahuna nga pwede siya mamatay. Kay nailad naman siya ni Satanas. No, in 1 Peter chapter 2 verse 11, gingon din ni Igsoon, Beloved, I beg you, as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. You see that war? Mauning nakigera kay Eve in Genesis chapter 3. Natural lang kayo ang feeling ni Eve. Nga, uy, lami man din ang prutasa na.
No, ang first na receive niya, pwede nimo kauno ng tanan. Basta ayaw lang ng prutas, ayaw lang ng punuan, bunga sa punuan nga nadi as taliwala. The fruit of knowledge between good and evil. No, ayaw na kauna ang tanan. Pero si Eve igsoon, na-distract naman siya. No? Gi-surprise man siya ni Satanas. Gitagaan siya pangutana nga wala diri wala didto. Gikuha man niyang attention. Unya ni tan-aw man siya sa bunga. Og nakita man niya nga oy lami man sa di ayo, lami akauno na no. So wala na niya gimain nga kanang bungahan na nga giingon sa Dios nga pag imo nang kaunon mamatay ka. Ano man, kay kana di ay igsoon sa nahitabo igsoon nakigera ang unod sa kalag ni Eve. No? Ang kalag igsoon gidesign na sa Ginoo for eternity. Ang katuyuan sa kalag igsoon higugmaon nimo ang Dios sa tibuok nimong kalag. Tibuok nimong pagkaikaw, higugmaon nimo ang Dios for eternity. Pero unsay nahitabo sa Genesis chapter 3, gigera sa unod ang kalag. Ngunit gingon diri oh. No? Abstain from fleshly lusts which war against the soul. Kaya ang unod nun na kaibog igsoon, maunay mo dala sa imuha sa impyerno. O maunay gigamit ni Satanas. Galatians chapter 5 verse 16, I say then, this is the solution, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit. Very simple. How can we walk in the Spirit? How can Eve walk in the Spirit in her time? How can Adam walk in the Spirit in their time? By just remembering the Word of God and by just obeying the Word of God and prioritizing the Word of God, then they can walk in the Spirit and there will be no provision for the flesh. Maundang-unta ang taktik ni Satanas, element of surprise, trickery, question of trickery and doubt, and then the assault of lies. Maundang tong tanan igsoon kung wala ni saler ang the lust of the flesh. If Adam and Eve decided to walk in the Spirit. When you say walk in the Spirit, you obey the Spirit. You obey the will of the Spirit. And that is for you to follow the Word of God. That's obeying the Spirit. That's walking in the Spirit. So important things to remember. The devil will make you desire things that are biblically prohibited. Moni very klaro kayo igsoon. Klaro kayo nga strategy. Ang gusto ni Satanas, i-desire nimo ang mga butang nga giingon sa Biblia nga mali. Kayo kayo no? No? Mga butang nga giingon sa Biblia nga mali, bawal. I-twist na sa demonyo og maunay iyang goal sa imong kinabuhi nga i-desire nimo ang mga butang nga giingon nga bawal sa Biblia. Very common strategy, pero very effective. Now second, the cravings of the flesh is not totally wrong as long as it complies God's will. The cravings of the flesh, sama sa kung gingon igsoon. Ang Ginoo ang nag-design sa toa. Natay ability to crave for something. Mahimo siyang tama kung ang ato lang i-crave unsa lay gusto sa amahan alang kanato. Amen? Para sa mga brothers, nag-crave mo og babae pag minyo. Ala ra man na. Ang mga babae unsa bay gi-crave sa mga babae? Makeup. Mga sinina nga nindot. Unsa man? No? Oh. Di ba? Panarbaho. Ala rito ba no? No, ala raman na. No? Ala raman na igsuon. Ang Ginoo di man kontra in taon. Uy, malipay ta, masatisfy ta. No, ihatag man na sa Ginoo sa tanan, no? Tanang desire nato kasi may nag-create sa toa. Pero gusto niya mo comply ta sa iyang gusto. Eh nga naman, kay ang Ginoo dili siya after lang masatisfy ka. Ang after sa Ginoo, after nimo masatisfy for eternity, luwas ka. Mao man ay mentality sa tuang amahan sa langit igsoon. Mo lang pag mangayo kas Ginoo, di ba? Dili tanan ihatag. Di ba? Ha? Kisabay nangayo diri nga mogwapo ka. Wa gyud gihatag sa Ginoo. Ay gusto niya mag-realize ka nga gwapo na ka.
Walo? Nag-desire ka. Sinod ba na siya? Sa una, ako ang gi-desire, giampog yun sa kuna ng Lord, tagay kong matsong alawas. Man yun gihatag ko eh. So sa una kong exercise, tanaw sa lamin, di yun mo tubo. Pero di ba? Naihatag ang Ginoo sa imuha, nga pag mabatunan nimo, tungod kay ni-follow ka sa gusto sa Ginoo, di nimo mahayan igsoon. You will glorify God for eternity. The cravings of the flesh is not totally wrong as long as it complies God's will. Third, walking in the Spirit is the antidote against the lust of the flesh. Walking in the Spirit. Isa sa nindot ani atong preaching igsoon. Masabtan na to ba, unsa na nga level ang demonic tactic sa imuhang kinabuhi? Asa dito nga taktika ni Satanas nga ni saler. Og asa ra kutob si Satanas sa imuhang kinabuhi. Og sama sa giingon sa Biblia, according to Jesus in John chapter 10 verse 10, the goal of the devil is to kill, steal, and destroy your life. That's the goal. And so, the goal of God is to give you an abundant life. Very opposite. So every tactic nga naa si Satanas sa imong kinabuhi igsoon, ang gusto sa Ginoo ma-restore. Ang gusto sa Ginoo mubalik ka. Ang gusto sa Ginoo mauyon ang imong kinabuhi sa iyang gusto. Nga naman, kay lalum kayo ang desire sa Ginoo. Gusto niya nga for eternity makauban ka niya igsoon. Dili lang para lipayon ka temporarily. Kay maunay strategy ni Satanas, mga temporary nga butang. Ikaduha nga demonic tactic nga gigamit ni Satanas. First, that's the fourth one, the lust of the flesh. The fifth one, the lust of the eyes. The lust of the flesh and the lust of the eyes, they are different. Mabasa na to in Genesis chapter 3 verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, that is the lust of the flesh, before reason nga ni kaon siya, and pleasing to the eye. That is the lust of the eye. Pleasing to the eye. Lami kaunon, og nindot kayo tanawon, very, very attractive. So, igsoon, mag-reconcile ni siya. Kaya ang temptation by definition is tempting. Og di man katintalo ni Satanas og butang nga way lami og dili nindot. Nindot yun na. Mao dyan ay gamito ni Satanas. Nga pleasing to the eye. Nga ganahan dyan ka mo tanaw, madistract dyan ka. Kay mo man hinahitabo kay Eve, bago niya gikaon ang bunga, nga mo'y naghatag og dilubyo kanatong tanan igsoon. In 1 John chapter 2 verse 16, gingon ni Apostle John din for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Sama sa kong kiingon kaganina, kalang mo tanaw og nindot, og makailag unsay nindot, design man na sa Ginoo, igsoon. Design na siya. Kaya kung imong tanaw ng Ginoo, very glorious, magamit man na nimo, wow, God, you are so majestic. Well, speaking of the word majestic, istorya mi ni Bella. Bella, what's in the girls that boys are so attracted with? Muna mong istorya. Kumulo ko unsay tubag ni Bella sa kuha. Because the girls, we have a majestic body. Majestic. Oh, really? Majestic body daw. Mao daw lang ma-distract daw mga lalaki kay majestic daw ang lawas ng mga babae. Very majestic. And the King of Majesty, our God. Kaya mong tanaw ni Igsoon, twisted, perverted desire, perverted appreciation of God's creation. Because God did not create sin. But when the devil perverted the desire of man, then the lust take over instead of appreciation. Amen?
So giingon gani ni Apostle John nga the lust of the eyes is not of the Father but is of the world. In Matthew chapter 6 verse 22 to 23. No, giingon ni Jesus igsoon nindot kay ni pamalandungan nato ni. Kay mao ni connection sa strategy ni Satanas. Entitled The Lamp of the Body, and that is the eye. Now in Matthew 6:22 to 23, niingon si Jesus din, si Jesus niingon ha, the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? My dear brothers and sisters, according to Jesus, your eye is the doorway for spiritual influence. Ang atuang duha ka mata igsuon, mao nay dalan sa tanang influence nga naa sa kalibutan. If your eye is good, in other words, if you will fill your eye with the goodness of God, your mind, your heart, your being will be filled with the goodness of God. Will be filled with the splendor, the glory, the goodness of God, the mercy, the grace of God. You will be filled with God. You will become light. Your whole body will become light, my dear brothers and sisters. But if your eye is bad, if your eye is filled with the bad things of life created by the devil, then your life will be filled with darkness. And if your light is darkness, how great is that darkness? Kuyaw kayo igsoon. Ako sa una, na ako sa sa una, naga-shades ko. Nag-shades ko ha. And then ako ang goal sa una para sa mga brothers. Ang ako ang team sa una sa ako ang pagkaulitaw. Ginaingon ako, Proverbs 31:30. Proverbs 31:30, Pastora. Charm is deceitful. Beauty is passing. Yan naman ay sumpay, di ba? So mulakaw ko sa dalan, igsoon, mag-shades ko. Di ko mulingi og babae. Straight lang ko. Naga-shades ko, kay naman ko ko'y ginabantayan. Kay daghan ko makitaan ng mga engineering student ng mga lalaki nga kusog jud kay mulingi. Mo nya lain jud kay tinanawan. So ma-detect nako agkoy ka. No, infected ni. Nagaporno ni. Pornography. Mutana og babae mura naghihubuan ng babae. No? So sa una, mo na ako ang principle. Charm is deceitful, beauty is passing. Mutana ako og babae sa una, ako ang imagine nun nakalabira lang na. Para dito ko matintal. Mo lang si Pastora naglisod eh. Pastora na. Pagabot ni Pastora, bistik to kay ko. No, nakuha ra man pod. No? Wala na, igsoon. Sa una, gera gid ako. This is really true. If you will feed your eyes with the goodness of God, if you will feed your eyes with the things of God, your life will be filled with light. Your light is light. But if your eyes is so filled with the worldliness, with the desires of the world, and the tactics of the devil, and the things that is not of God, then your life will be filled with darkness, and your light is darkness. No? Muna yung ni Jesus. Now in Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, this is a solution. Because the eye is the doorway to spiritual influence. So sa ato ang dapat buhaton, nindot ang advice din Hebrews 12 verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up or ensnares us up. And let us run with endurance the race God has set before us. In verse 2. We do this. Now, according to Hebrews 12, bantayan nato. Tanggalon nato ang mga butang nga nakapalangan sa atua. Unsa na siya? Sala. Sala nga maoy mo entangle, nga oy mo bitik sa atua. Unsaon na para mahitabo na? Verse 2. We do this by keeping our eyes on Jesus. Amen?
Inay mga katapad, keep your eyes on Jesus. That's the way. My dear brothers and sisters, your eyes is the doorway of God and the devil. And sin will entangle you. Sin will ensnare you. Sin will slow you down in your growing in the Lord. And the only way for you to get over sin, and the only way for you to maintain the race of life, is you keep your eyes on Jesus. Other translation, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes. Keep your eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. No, nakay problema sa pagtuom yung pastor, dili pa jud ana kalalong pastor. No, isa rin solusyon ana, fix your eyes on Jesus. He can perfect your faith. He can finish your faith. He can perfect your faith because He is the champion of our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding His shame. Now, He is seated in the place of honor beside God's throne. Brothers and sisters, ang mata nga gidesign sa Ginoo para mo appreciate sa kamaayo sa Ginoo is the same eyes used by the devil to entangle you with sin, to defeat you, to steal you, to destroy your life. Ang mata, no? Nga gigasa na sa Ginoo sa atoa. Pero naay solusyon ng Ginoo. Just fix your eyes on Jesus. Life is not perfect. Daghantag situation, daghantag tendency nga pwede ta mamali. Amen? No, daghantag tendency nga pwede ta masipyat, dili perpekto ang gipromise nga kinabuhi sa Ginoo sa atoa. Mo nang naay mga challenges, naay mga hagit nga i-fix nimo imong mata diha kang Kristo lang. Igsoon og makita nimo ang tinuod nga kamaayo sa Dios. The real beauty of the creation. Because the beauty of the world is creation perverted. Nga naman, kay ang gusto ipa-desire ni Satanas sa imuha, ang gusto ipa-appreciate ni Satanas sa imuha, mga butang man nga makahiagom sa imuha og kalaglagan. Important things to remember. The devil will make biblically prohibited things irresistibly attractive. Kuyaw kayo. Kuyaw kay Igsoon. Mo na way ni Satanas. Gusto niya nga ang mga butang nga gibawal sa Biblia mahimo siyang attractive para sa atoa. Mo bitaw na matingala ka, ang magdayig, mag-worship sa Ginoo dili attractive sa kalibutan. Kornihan pa sila, manghinaway pa sila, luuron sila magtanaw, magdayeg, di sila ganahan. Pero maadto sila bar, dito malingaw sila. No? So, it is the devil's doing. Second, the human eye is the spiritual doorway of both heavenly and devilish influence. Magbantay ta igsoon sa ito mga ginatanaw. Amen? Tanaw kag salida, tanaw gyud, tanaw gyud. Unsa nga influence ang i-inject sa imuha? Unsa ang mga butang nga imong bantayan? Mutanaw kag billboard, unsa imong tanawon sa Facebook, bantay gyud igsoon kay pariha ra gyud ang strategy ni Satanas, wa gyud siya nausab. Satan is the same yesterday. No, today. No, pariha ra gyud ang strategy igsoon. Effective bang kayo? Very effective man. No? Apil mga pastor nga bulasot man. Mga missionary, mga apostol, mga propeta, bisag unsa lalay pangalan nila, pero pariha ra gidangatan. Igsoon. Biblical, reform, kuyaw kayo, conservative nga mga evangelical, wa kaikyas. Nabulasot. Nabulasot. Ang mga evangelical reform sa una, kusog kay manghinaway sa mga Pentecostal, kay mga Pentecostal na mga pastors, mga anointed people, nga bulasot man sa sala. Karon igsoon, daghan magnabulasot sad ng mga reform. So unsa gyud? Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. No, that's the third. Fixing our eyes on Jesus keeps us from being distracted from worldly lust. Ora yun, si Jesus ra gyud igsoon. Dili ang theology, dili ang kakuyaw sa simbahan, dili ang pangalan sa simbahan,
dili ang kadasig sa congregation, ang kabibo sa congregation. It is Jesus. It is Jesus. If you fix your eyes on Jesus, you will never be distracted with the things of the world. If you fix your eyes on Jesus, the demonic tactic of the devil against you will not prevail you. Because your eyes is already fixed. The doorway of demonic influence is already closed. Your eyes is just open for the Lord and not for the world and for the devil. That is your commitment. Amen? No? If we will do that, walay opportunity si Satanas sa tuwa. The last demonic tactic that I'm going to discuss. No? First is the lust of the flesh, the lust of the eyes, the second, and the third or the sixth, the lust for earthly wisdom. Kuyaw kayo, appeal wisdom, gigamit ni Satanas. Ha? Kuyaw na ba yan ang wisdom, igsoon? Pero unsay nahitabo? Genesis chapter 3 verse 6. Bago ni kaon si Eve, bago nakasala si Adan, mao ni. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, that is the lust of the flesh, and pleasing to the eye, that is the lust of the eyes, and also desirable for gaining wisdom. Gusto sila ma-bright. Gusto sila mahimong wais. So nahimong rason nila nga mukaon sila. Huh? And so, they ate the fruit. No, unsay gingon sa James chapter 3 verse 13 to 15. Gingon diri igsoon. If you are wise, mo ni gi-define ni James. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. So ang tinuod ay nakaalam igsoon, dili magtukmod nimo nga makasala ka. Dili mo promote, dili mo hatag sa mga justification of doing sin or violating the Word of God. Instead, it will promote humility because humility comes from wisdom. No, in verse 14, but if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. In verse 15, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. So what is the point? Nakapansin mo, igsoon, this is very twisted. Kanang mag-desire ka nga mahimo kang maalamon, Ginoo nagmugna ana. Kanang mag-desire ta nga daghan tag alam, ang Ginoo nagmugna ni ana, igsoon. Nga mapuno ka og kaalam, mapuno ka og kahibalo, makabalo ka unsa ni manage imong life, i-manage imong finances, makabalo ka kung sa mga butang-butang nga dapat nimong mahibal-an, dili kontra ang Ginoo niya, igsoon. But this is the twisted part. Normal lang na siya nga mag-desire ta nga mo-grow ta in knowledge and wisdom. Pero ang twisted part, igsoon, daghang tao gusto mahimong bright because of jealousy. Competition. May eskwela kong Bible school para mas labaw ko. Para, namo ko yung nastorya igsoon. Dili na ko hinganlan no, ang simbahan. Pero na ko yung nastorya. Nag-eskwela og Bible school. No? Niingon sa kuha. Nga after daw niya mag-Bible school of 4 years, mag-masteral daw siya. Mag-masteral siya. Kabalo mo sa iyang rason. Kay lahi na daw ang mga membro karon. Kay mas bright pa daw sa pastor. So muna magmasteral siya para na siya alam nga walay alam yung mga membro. Ha? Godly kayo na igsoon nga mo eskwela Bible school. Magmasteral. Pero unsay natun-an igsoon? Very twisted, very demonic. Because according to the Bible, that kind of wisdom that is motivated with jealousy and with selfish ambition is a demonic wisdom. Demonic. Ang motivation, competition, jealousy, dili gusto magpalabaw, o gusto nga siya lang ang naialam, siya lang ang kuyaw, o pagkahuman, igsoon, no? Gusto niya, nga siya lang, no? Ang naialam, ang motivation is selfishness. According to the Bible, that kind of wisdom is demonic. Very twisted.
Very twisted. Ayaw na lang ihapa ang secular world. Daghan kay mga tao, they were so motivated to pursue dreams in life because of jealousy, because of competition, because of selfish ambition. Nganong nahimong selfish? Kaya wala na may apil ang Ginoo sa ilang pangarap. Munang gikambyo nila ang ilang relasyon sa Ginoo. Daghang nga bulasot diha sa Harvard. Daghang nag-desire nga mo-eskwela sa US, mo-eskwela sa Europe, moadto og Harvard, moadto mga big time nga mga universities, Kristiyano pa, wa pa ni eskwela dito. Pero after studying in all those prestigious universities, nahimong atheist. Daghan kay na igsuon. Mo lang sa US trending kayo ang homeschool, o trending kayo ang mga Christians, nga Christian school jud mo eskwela bahalag mahal. Oh. Kaya naman, kay maunay future sa mga estudyante. They desire knowledge, they desire wisdom, but not out from what is being said in the Bible. That is not out of their desire and reverence to honor God with the knowledge and with the wisdom that they can attain through their studies. Instead, they were tempted to doubt their faith and abandon their faith. Very twisted. Very twisted. Very demonic igsoon. Og masyak ka, di siya bag-o, kay sa panahon ni Adan og ni Eva, nag-exist na. Nag-exist na. Mo'y gigamit ni Satanas. Nga pagmukaon ka ani masusama ka sa Dios. Makabalo ka unsay tama ug mali. But the statement itself is against the word of God. Makabalo ka unsay tama og mali. Paghuman gikalimtan nga ang mukaon mali mana. No? Ang mukaon sa prutas gibawal naman mali mana. Mukaon para makabalo unsay tama og mali. Sa pagkausaa asa mautok ano eh. No? Grabing mathematics may mong computer, grabe. Simple kayo ang senaryo igsoon. Pero nahimo pang motivation ni Eve nga kaunon gayud kay desirable daw ang makabaton og kaalam. No? Selfishness. Walay apil ang Dios. Kay kung mayong ka, it is desirable to gain wisdom for the glory of God. Di sa ganahan mo kaon ba? Kung naa-apil ang Ginoo. No? Pero kay wa may apil ang Ginoo, ni kaon jud siya, naay selfish ambition, gusto mo bright, o ang nakagrabe, gusto makilevel sa Dios. Kaya gingon man sa demonyo, you will become like God. You will become like God. You will know what is good and evil. No, mo may bakak nga gitudlo sa iyaha. No? Unang grabe, bantayanan kay igsoon. What motivates you in gaining knowledge? What motivates you in gaining wisdom? It's just simply God Himself. Amen? Not jealousy, not selfish ambition, but God and God alone. Amen? Because you want to honor God, you want to obey God, and you want to serve God. That's why you want to grow in knowledge and in wisdom. Amen? Hinay mong katapat, grow in wisdom. Yes. Huh? And Psalm 111 verse 10. Mo ni siya ang nindot kay igsoon pamalandungan. Psalm 111 verse 10. Gingon din fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Amen? No? Fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Ug wala si Eve ani, ug wala si Adan ani. Kay kung naa sila ani, wa sila ni kaon kung naa sila kahadlok sa Dios. Wala man sila kahadlok. Wa kay sila nahadlok para silang kaugalingon. Nagiingnan sila nga makahilo na. Ni kaon jud. Kisa ba diri nakatesting nga niinom og gas bata pa sa una. Abi ni mog tubig. Kisa yung mga na-issue, childhood issues. Nga nakainom ka, bisag unsa, efficacent, giinom nimo. Mga hapla sa una na inom. Si Ben sa una, giinom, giyarok ang Newsep. Gibilir naman dadto. No? Giinom ni Ben. Gidala na mong dabawdok eh. Pinagluya naman. Huh?
Brothers and sisters, fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Kahadlok sa Dios. Diri na to ma-identify. Kung nakay kahadlok sa Ginoo, mahimo kang maalamon nga tao. Pag nakay kahadlok sa Ginoo, mao na imong guiding principle. Mahimo kang maalamon nga tao, mapuno kag kaalam kay nakay kahadlok sa Dios. O kung sao na siya i-actualize kanang fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Sao na pag-actualize? The second statement. All who obey His commandments will grow in wisdom. All who obey His commandments will grow in wisdom. If you have this fear of the Lord, you will obey all His command. And because you obey all God's command, you will grow in wisdom. Nindot ang mag-Bible school. Di ko mo kontra, ana. Kaya nag-Bible school, mampod mi ni pastora. Daghan mig seminar giapilan. Gusto mi makatuon. Igsuon. Pero, kung naakay kahadlok sa Ginoo sa imong kasing-kasing, og naakay commitment nga imong tumanon tanang sugo sa Ginoo sa imong kinabuhi, I tell you, you don't need to attend Bible school just to gain wisdom. Kay dili tanang nag-Bible school na wisdom. Kay lahi man ang motibo. Gusto man nga titulo lang, gusto man nga credential lang. Kay gusto lang labaw, gusto siya mga butang nga siya lang ang nakabalo. No, mahimo siyang credible, dawaton siya sa mga tao. But the real wisdom of God is very simple. Fear the Lord. Obey all His command and you will grow in wisdom. Amen? Pag naakay kahadlok sa Ginoo, o naakay commitment nga motuman sa sugo sa Ginoo, unya mag-Bible study pa jud ka, akuyaw jud kaayo. Amazing kaayo ang abuton sa kaalam nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Tanang Biblia manamnam nimo, tanang pagtulunan manamnam nimo, ug magamit ka sa Ginoo ug maayo kay tama man ang imuhang motivation. Tama man ang imuhang kasing-kasing, lamang kay kahadlok sa Dios. Tanawa tong mga ni graduate og Bible school, nagdoktor pa, nabulasot sa sala. Nya ang mga sama niya nga doktor sad og divinity, doctor of theology, gi-justify ang nakasala. Kuyaw kayo. Sa reform, ha? Reform evangelicals. Naay nagpakasala, bago lang, nagpakasala, nabulabog, kay naay kabit. Unsay gibuhat sa ubang reform nga preacher nga sikat, gi-justify. Gigamit ang Biblia para i-justify ang binuhatan atong tawhana. Giingon pa dito, gigamit pa si Samson. My goodness, i-compare naman kaugalingon kay Samson. No? Gigamit pa si Samson. Gigamit pa si King David. Gigamit pa itong mga nagpakasala sa Bible. Og niingon pa gyud nga, if you will say against this man, you are telling us that you are better than King David, Samson. Gigamit pa ang mga tinuod lang. King David, di ba? Kuya man dyan si King David og titulo. Layo ra kay na sa mga apostles igsuon. Layo ra kay na, nagpakayahay ra na sila, mga politician nga mga godly. Kumpara man nimo sa mga ingon gani si Jesus kay John the Baptist. That John the Baptist is the greatest prophet of all time. Unsa itsura sa greatest prophet of all time? Musulob na lagsako. Musulob na lagsako, mukaon og wine, mukaon og mga apan-apan. Wala alam pala lang sa Ginoo. Gigamit minuon ang mga nagpakasala sa Old Testament para i-justify ang pastor nga nag-fail sa iyang sala. Di na lang maingon ba nga mali gyud iyang gibuhat, dili nato i-follow, iampo nato siya kay kailangan sad siya ma-restore kay gera man nga Kristohano na kinabuhi. Tinuod man na sa igsoon. But we should not justify all those acts using our titles and our credentials as if we have the right to justify the act of sin. No? Grabe. May na lang naiuban na wadyo ni uyon. Important things to remember. The devil will make you desire wisdom
at the expense of violating God's command. Di man na igsoon na? Ang demonyo, gusto niya mahimo kang bright, pero pinaagi sa pag-violate sa pulong sa Ginoo. Ha? Himuon ka niyang bright, pero ang consequence, i-violate ni mong pulong sa Ginoo. No? Nasa ipabuhat sa imo nga mali, tapos promisan ka nga mo bright ka. Nga mahimo kang knowledgeable. No, mapuno ka alam. Kadua, any knowledge or wisdom that is driven with jealousy and selfishness is purely demonic. Timan igson. Ang motibo of jealousy and selfishness, pag mao'y nagpaluyo, nga gusto ka mahimong maalamon nga tao, that is a demonic wisdom. That is not the wisdom from God. Third, true wisdom can only be attained by fearing God and obeying His words. Very basic. Very basic. True wisdom can only be attained by fearing God and obeying His words. No? Brothers and sisters, wala ko kabalo unsay gidangatan nimo sa kamot ni Satanas. Tanang influence nga naa siya. Element of surprise, the question of trickery and doubt, na-experience ba na nimo even now? The assault of lies, mga bakak daghag gi-inject sa imuha. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust for seeking earthly wisdom. Wala ko kabalo unsang nga level ang influence o ang tactic ni Satanas sa imuha. But always remember, God is a God of restoration. Naagyud siya gateway. Wala siya i-allow nga temptasyon nga dili nimo kaya igsuon. Ngalan nga nadungog nimo ang pulong sa Ginoo, muhatag siya og dalan alang kanimo para katong kunuhay gidaog ni Satanas, himuon sa Ginoo nga defeat. Og himuon sa Ginoo nga victorious ka sa imong kinabuhi. Remember, si Satanas, ang ihalang mahilabtan sa toa ang for the moment situation. But he cannot touch our future. And our future is in the hands of God. Amen? So every defeat nga pwede nimo na experience nimo, pwede pa na siya ma-restore if you put your trust and fix your eyes on Jesus. Word to remember, the goal of the devil is to make sin look good and irresistibly attractive. He will cause distractions just to get your attention away from the truth. You can only overcome it if you decide to fix your eyes on Jesus and desire only the things that God wants you to have. Brothers and sisters, no? Strategy ni Satanas, grabe. No? Nangaraan na. Kabalo na taan na. No? Kita na kayo na. Nga mao dyan na yung pamaraan ni Satanas. O ang pamaraan sa Ginoo, maurasad. Simple na kayo. Fear God and obey His commands. You walk in the Spirit and you will not gratify the sinfulness of your nature. Let us all stand.